Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP, Industrial Arts, Grade 5, Quarter 4, Lesson 6. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa hakbang sa pagkukumpuni ng kagamitang yari sa metal ng may pag-iingat. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan na kapag kukumpuni ng mga kagamitang yari sa metal ng may pag-iingat. Unang araw. Maikling balik-aral. Natutuhan natin ang wastong pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy o kawayan. Nalaman din natin ang mga kasangkapan at materyales na dapat gamitin at kung paano ito pangalagaan. At isaisip ang kaligtasan habang gumagawa. Mahalaga ang maingat at maayos na paggawa upang tumagal ang mga kagamitan. Natutuhan din natin na ang pagsisinop ng mga kasangkapan ay nakatutulong upang maiwasan ang aksidente at dagdag gastos. Hindi lahat ng sirang kagamitan ay kailangan ng itapon. Ang mga ito ay maaari pang isalba sa pamamagitan ng pagkukumpuni. Sa inyong nakaraang aralin, kayo ay nakapagkumpuni ng kagamitang yari sa kahoy. At katulad nito, mahalaga rin na inyong maunawaan o matutunan ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng kagamitang yari sa metal dahil isa ito sa mga praktikal na pamamaraan upang makatipid at maiwasan ang paggastos sa pagbili ng mga bagong kagamitan. Makakatulong rin ito upang mabawasan ang mga basura sa ating kapaligiran. Isa ito sa mga paraan upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na iyong maisagawa ang pagkukumpuni ng mga kagamitang yari sa metal. Bokabularyo, steel brush. Ito ay isang uri ng brush na gawa sa maninipis na metal. Ito ay ginagamit bilang panlinis ng mga bakal katulad ng kalawang. Bristle brush. Ito ay isang uri ng brush na maaaring gawa sa maninipis na plastik. Ito ay ginagamit bilang panlinis ng mga dumi o alikabok. Ikalawa at ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang isa, hakbang sa pagkukumpuni ng mga kagamitang yari sa metal. Pinatnubayang pagsasanay. A. Hakbang sa pagtatanggal ng kalawang gamit ang rust remover. One, ihanda ang mga kasangkapan at materyales na kailangan. Mga materyales: 1. Rust remover o alternative cleaning agent, pinaghalong suka, baking soda at asin. 2. Pamunas. 3. Bristle brush. 4. Steel brush. 2. Linisin ang bahaging may kalawang gamit ang steel brush o papel de liha. 3. Ihanda ang rust remover o alternative cleaning agent at lalagyan. 4. Piliin ang pinakaangkop at epektibong paraan upang malagyan ng rust remover ang bahaging may kalawang. Ipahid gamit ang bristle brush, ilagay gamit ang spray, ibabad ng buo sa isang lalagyan. 5. Ibabad ng 5 minuto. 6. Kuskusin ng steel brush ang bahaging may kalawang. Banlawan ito gamit ang tubig. 7. Maaaring ulitin ang mga isinagawang hakbang kung hindi pa sapat ang resultang nais makamit. Pagkatapos matanggal ang kalawang sa metal,
Makatutulong ang paglalagay ng metal primer paint upang hindi agad kalawangin ang metal. B. Hakbang sa pagkukumpuni ng butas sa tubo gamit ang epoxy. 1. Ihanda ang mga kasangkapan at materyales na kailangan. Mga materyales, epoxy, resin at hardener. 2. Papel de liha o basahan. 2. Linisin ang bahaging didikitan. Maaaring gumamit ng steel brush, papel de liha o basahan. 3. Paghaluin sa isang lalagyan ang resin at hardener upang makagawa ng epoxy. Basahing mabuti ang panuto sa paghahalo ng resin at hardener. 4. Itapal sa butas ang epoxy gamit ang maliit na spatula. Diinan ito upang masiguro ang pagkakalapat sa butas. 5. Patuyuin ang epoxy ng 8 hanggang 12 oras bago ito muling linisan gamit ang basahan o papel de liha. Ang epoxy ay maaari ding gamitin sa pagdurugtong ng nabaling bahagi ng bakal kung ito ay maliit lang. Paglalapat at pag-uugnay, gawain, pagkukumpuni ng mga produktong yari sa metal. Narito ang mga gabay na inyong susundin para sa ating gawain. Sagutang papel ng pagkatuto para sa gawaing metal. Ika-4 na araw. Tanong, tugon. Ano-ano ang mga hakbang sa pagtanggal ng kalawang sa bakal? Ano-ano ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng butas sa tubo gamit ang epoxy? Pabaong pagkatuto, tandaan na ang mga hakbang sa pagkukumpuni ay nakabatay sa uri ng sira ng bakal. Ano ang mga kadalasang sira ng mga kagamitang yari sa metal? Maging ang mga kinakailangang kasangkapan at materyales sa pagkukumpuni ay nakabatay rin sa uri ng sira ng kahoy. Pagninilay sa pagkatuto, sagutin ito sa inyong kwaderno. Pagtataya, panuto, tukuyin kung tama o mali ang isinasaad ng mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang tama kung ito ay tumutukoy sa tamang hakbang sa pagkukumpuni. Isulat naman ang mali kung hindi ito tumutukoy sa tamang hakbang sa pagkukumpuni. One, ang epoxy ay angkop na materyales sa pagtatapal ng butas sa tubo. Sagot, tama. 2. Agad na kaskasin ng papel de liha ang epoxy kapag ito ay inilapat na. Sagot, mali. 3. Maaaring gumamit ng pinaghalong suka, baking soda at asin bilang alternatibong pantanggal ng kalawang. Sagot, tama. 4. Linisin ang bahaging may kalawang gamit ang steel brush o papel de liha. Sagot, tama. 5. Kailangang paghaluin sa isang lalagyan ang resin at hardener upang makagawa ng epoxy. Sagot, tama. 6. Itapal sa butas ang epoxy gamit ang maliit na spatula. Sagot, tama. 7. Ang rust remover ay maaaring gamitin sa pagdurugtong ng nabaling bahagi ng bakal kung ito ay maliit lang. Sagot, mali. 8. Makakatulong ang paglalagay ng metal primer paint upang hindi agad galawangin ang metal. Sagot, tama.
9. Maaaring gumamit ng basahan bilang panlinis sa bahaging lalagyan ng epoxy. Sagot, tama. 10. Mahalaga na basahin ng mabuti ang panuto sa paghahalo ng resin at hardener. Sagot, tama. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!